Okay po. So, ang video today this is going to be part 1. Kasi may mga nagsabing mag-dumpster diving ka o may video-video ng mga ibang tao na nag-dumpster diving at nakakakuha ng pagkain. So, meron kasi yung nag-comment nung nag-reaction video ako na nasabi na totoo daw, yung kakilala daw niya, nakakakuha daw sa Aldi's, sa dumpster ng Aldi's, ganon-ganon. So, hindi ako like, what? Am I mistaken? So, ginawa ko, nag-investigate po ako, pumunta po talaga ako. So, nangyari to like a month or so ago. Ngayon ko lang ipapakita yung mga clips na mga ginawa ng investigation ko. Though, ang iba is hindi ako pwede talagang mag-video nakausap ang mga employee kasi meron yung tinatawag naman na Privacy Act na hindi gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano po talaga ang reality, kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan na katotohanan at hindi yung reality ng ibang nagsasabi na reality dito sa Amerika. Ito po ang reality. Panoorin niyo po. Nandito tayo ngayon sa Aldi's Food Market. Okay, so we are going to the back. I'll be back. I need my 2 hands to drive. Okay, so nandito po tayo sa Aldi's Food Market. Right now, I'm in my car. We're gonna go at the back right there. Tignan natin yung kanilang dumpster. Let's see how it is. Alright, we'll try to go at the back store. Nandito tayo sa Aldi's. This is actually the side. Pinakita ko yung front kanina. If they have a dumpster, it will be at the back. So this is the back entrance and this is their dumpster. Okay, ito yung dumpster ng Aldi's. And then ooh, my geese. Kailangan umalis mo na yung mga geese na yun. So now I can't because there's a geese there. Baka habulin pa ako. But it's a very small dumpster. Maliit lang siya. So we're gonna go inside. So may nakausap ako na empleyado sa likod na naninigrilyo. And she doesn't feel comfortable with me taking it from the video. With the video kasi nga hindi naman siya, you know, she doesn't have authority. But she told me na the only food that they throw in the garbage bin doon are the bad food. Otherwise, they donate the food to the food pantry. Okay, so far, now I will try to go and speak with the manager. And again, like I said, if I'm wrong, I'm going to apologize. That you're not recording me, right? I'm recording myself. Okay. This is myself asking the question. So my question is, what I know is that when the supermarket, like, they cannot sell anymore the products, they donate it to the food pantry. Yeah. That's what I know. But you don't throw good food. Actually donate it to organics, so it goes back in for fertilization. But you never put in there, and Not in the people can dumpster. go in there in the dumpster and dive and get food. No. Thank you. That's all I need. Thank you so much. You're That's all. welcome. Thank you, Penny. Thank you. So, you know, for what you call this, privacy, hindi natin pwedeng i-video yung kinausap natin na manager ng Aldi's na malapit sa akin. And I ask, do you throw food, vegetables, fruits into your dumpster for people to be able to pick them up or go in there and dive and get the food? And the answer was napagod ako. No,
we donate them to organics before they get bad. That was the answer po. Dinodonate daw nila sa organics before they get bad. And so there you go. That's the answer from Aldi. And I'm pretty sure na kung ano yung sagot ng isang Aldi, ganun din ang sagot ng ibang Aldis, na hindi nila itinatapon ang mga pagkain sa mga dumpster, mga fruits, mga gulay, mga meat. The word she used is we recycle them. We donate them to organics. Yun ang sinabi niya. So I'm going to Google later on kung ano ang organics. Alam na namin na pag ganun mga pagkain is nare-recycle or na-donate. So yun din ang sinabi ko sa aking unang vlog about this. And yun ang sinabi ng Aldi's. Okay? So now let's go to Walmart. Because one Walmart will going to have the same answer. Iisa po kasi ang policy. Let's say for example, ang Aldi, iisa ang policy niyan. Kahit pa ilang branches yan all over the US, iisa ang policy na sinusunod. So we'll go to one Walmart. At nang makita natin ang dumpster nila, at the same time matanong natin ang manager. So nandito na tayo ngayon sa Walmart. Let's go and see. Let's see if we're allowed to go at the back. At kung may makausap tayo na manager din. Otherwise, tatawagan ko ang may kakilala ko na nagtatrabaho ng matagal sa Walmart. Actually, marami akong mga kakilalang nagtatrabaho sa Walmart. I even need to come here. Dang. You know, let's do it. Okay. So, lagay ko na dala aking cane. Mula dito sa parking lot, kukuha na tayo ng cart. Para ito yung gagamitin natin na cane. And that's a Walmart right there. So, maybe I should buy a rosemary too. Yan, ang ganda-ganda ng rosemary. So, I just spoke with the manager. And of course, for anonymity. At actually, nandito ako sa Walmart. At tinanong ko rin kung open ba ang kanilang dumpsters. At sinabi niya na nakalock ang kanilang mga dumpsters. At there's no way for anybody na papasok sa loob ng dumpsters. Sabi niya, the only time that you can do that is, or be able to do that, is kung for example darating daw yung truck na siya yung magpupull out ng dumpster. At that's the only time that anybody can go there. But then, pag pinull out naman ng truck, yung dumpster is idadump na nila sa kanilang truck. At ganon. So, wala po talagang... At tinanong ko kung that is all about every Walmart na ganon ang ginagawa. And the answer was yes. Lahat ng Walmart sa buong Amerika nakalock ang kanilang dumpsters. So, there you go. We went to Aldi's, now we went to Walmart. Kung makakita pa tayo ng mga I will think of other, pero itong mga Walmart and Aldi's usually. So ito, there you go. So after 2-hour flight, dito na po tayo sa Jacksonville, Florida. We'll be here for a few days. Kaya, watch out kung ano ang pwede kong i-share sa inyo from here. So, nandito rin po tayo sa Walmart, dito sa Jacksonville, Florida. At para lang makapag-reason ako na pumunta dito is I have to buy makeup. Kasi, pag sasabihin ko sa asawa ko na dalhin mo ako sa Walmart para magtatanong ako doon tungkol sa gusto kong malaman, is hindi yung papayag. So, I have to buy like $40 worth ng makeup. And of course, hindi pwedeng mag-video sa loob.
at para sa tanong natin. But anyway, nakapagtanong tayo. So ang ano naman dito is like anybody can just corroborate. Matama ba yung sinasabi ko? Yung magpapatunay din naman na kung ano yung sinabi sa akin. Like anybody can come up here and ask the same question that I ask. So I'll be discussing about it, guys. Ba yung front ng punta kami dito kasi sa Licor. Ayan o, sinabi ko ng asawa ko. So nandito pa tayo sa garahe, labas tayo. So ito po ang basurahan na binibigay ng township. Ayan, nakalagay dyan, trash only. At ito naman ang mga recycle. Ayan, pang recycle po yan. Ayun, kita nyo dun sa kapitbahay, ganun din. Kaya yan. Alright, now ano yung yun sa trash, sa recycles? Paano yung mga ayan, kagaya yung mga dahon-dahon, pag ano, maglalaglagan yung mga dahon, pag may puputulin kang kahoy, saan mo naman ilalagay yung mga yon? Is meron naman kang mabibili or makukuha din sa munisipyo na tinatawag na recycling bags. Ayan. Mga paper bag po yan. At binibigay po to. Pupunta ka lang sa munisipyo at hihingin mo to. So, yan po. Okay? Marami tayong stock dyan. Marami pa doon. At, doon mo babasura. Kaya, ito, may basurahan kang ganyan. At dito po, din ilalagay yung mga puputulin mong mga sanga-sanga ng kahoy at kailangan i-cut mo siya ng 2 feet lang yata. Ayan. So, saka mo ilalagay dito sa tabi. Okay, tignan mo niyo po yun ha. Sandali, buti na lang meron naglagay. So, I'll show you. At ito ang realidad dito sa Amerika. Nakita nyo itong carpet na tinapon na ng kapitbahay. So, you see, ilalagay nila ito dito sa tabi ng kalsada. Ayan, for example, siya may-ari ng bahay, kakat niya yan, no? Nakakat-cut yan. And then, lalagay dito. Tapos, merong schedule na naman ng township dito na mag-iikot sila at pupulutin yung mga nilalagay dyan sa tabi, sa harapan ng bahay na mga itatapon nila na hindi mo pwedeng ilagay sa trash bin. Kung hindi ilalagay mo dito, for example, nasira na yung TV mo, appliances mo, ilalagay mo lang po dito sa tabi at dito kukunin ng township. May oras, may araw kung kailan nila ito kukunin. Okay po. So, kagaya ng mga to, ito, ang dapat ginagawa dito ng asawa ko is pinuputol niya at hindi ka pwedeng magsunog at ilagay mo sa paper bag na pinakita ko sa inyo and then ilalagay mo dito sa tabi and then kukunin yan ng township. Yan. Hindi po basta-basta, pati basurahan po dito is napaka-stricto ng Department of Health. Kaya kung hindi mo finalo yon, pwede ka pong ma-fine. Alright.